Inalagad daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling arestuhin siya ng mga taga-International Criminal Court kaugnay sa drug war sa Maygiit na wala itong jurisdiction sa kanya. May paliwanag din si Duterte. Kaugnay naman sa pinupunang pagsulong niya na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Diyan tumutok si Salima Refran. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Ito ang sagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga ugong na may arrest warrant na laban sa kanya ang International Criminal Court. Sa panayam sa kanya sa radio program na Kontrabirada ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, muling giniit ni Duterte na walang jurisdiction sa kanya ang ICC. Sabay babala kung may magpupumilit na arestuhin siya. Pag pumunta nila ako, arestuhin nila ako dito, magkabarilan talaga yan. At uubusin ko yung mga niya. Paniwala rin ni Duterte, walang kinalaman dito si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi rin daw siya humihingi ng tulong dito. Let me be very clear on this also, Sal. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na walang gagawin ng kanyang administrasyon para tulungan ang ICC. Sabi naman ni Solicitor General Menardo Guevara, tanging PNP at ibang law enforcement agencies lang ang otorisadong maghain ng arrest warrants sa bansa. Ang mga pamilya ng mga biktima ng drug war, matyaga pa rin daw maghihintay sa mga susunod na mangyayari. Sa ngayon, nasa political will raw ng Pangulong Marcos kung magkakaroon ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya wag raw magpakakampante ang dating Pangulong Duterte. In the same way that the PNP followed him as president in his orders to kill, I would say that the PNP will follow the orders of the president this time if he says arrest this person or implement the warrant. So, wag din siyang pakakasiguro. Samantala, nagpaliwanag rin si Duterte sa nais niyang secession o paghiwalay ng Mindanao sa bansa. Yung proposal ko kasi na secession of Mindanao is a legal process that will be brought to the United Nations. Kagaya ng Timor-Leste. Pati yung Kosovo ng Serbia. Yung mga city-states doon nagsisid sa Yugoslavia. Doon ako nakatutok. Hindi ako nakatutok doon sa away. Knee-jerk reaction kaagad sila eh. They thought that if you want to secede, it's going to be a war. No, we are not doing it. We are doing it the legal way. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Sumipa na sa mahigit 100 milyong piso ang pinsala sa agrikultura ng tumitinding El Nino ayon po yan sa Agriculture Department o DA. At sa gitna ng abiso ng ilang magsasaka na di muna sila magtatanim ng palay dahil hirap sa patubig, tiniyak ng DA na sapat ang supply ng bigas. At nakatutok si Bernadette Reyes. Inaani na ngayon pa lang ang mga palay sa Vintar, Ilocos Norte. Ayon sa ilang magsasaka na babahala sila sa maaaring epekto ng El Nino. Sinabay na rin daw nila habang mataas pa ang bentahan ng palay. Maaga rin na naging anihan sa Orion, Bataan kung saan water pump ang gamit ng karamihan. Pero pagkatapos niyan, titigil daw muna sila sa pagtatanim ng palay dahil sa hirap sa patubig. Pagkataginit pong mabuti rito, pati water pump humihina yung tulong. Ayon sa Federation of Free Farmers Cooperative, nagsimula na rin ang pag-ani ng mga palay sa iba pang probinsya tulad ng Isabela. In other areas, they will start harvesting in March. At present, nasa stage sila ng production na kailangan talaga ng tubig. No? Kaya kung maubusan sila ng tubig ngayon, pwedeng ma-affect yung harvest nila sa March. Pagtitiyak ng National Irrigation Administration na plano nila ang pag-release ng tubig at ano ang dapat itanim. Meron kaming local flows na iba, pwede naming itap. Kung hindi talaga kaya, pinagtatanim na ho namin ng high value crops yan.
Sa ngayon, sa tala ng Department of Agriculture, mahigit 151 million pesos na ang pinsala sa agrikultura dahil sa El Nino. Ang iba't ibang ahensya naman ng pamahalaan, inaagapan ang posible pang epekto ng El Nino sa pamamagitan ng pagsisiguro ng sapat na supply ng tubig at pamamahagi ng mga binhi. Gusto natin, of course, very minimal yung damage. Gaya nung ginagawa rin ng NIA, they're maximizing yung area na may irrigation at tinataniman din ng hybrid ngayon. Sa Kasiguran Aurora naman, mababa ang inaasahang ani dahil sa peste. Talo raw tuloy ang mga magsasaka kahit mataas ang benta ngayon ng palay. Tinamahan ng bisesto, dagat, at black bag. Anaani ko lang doon sa 2 hektarya mahigit Noong nakaraan 77, ngayon 43. Kaya talon-talo. Pagtitiyak ng DA, sapat ang supply ng bigas sa unang 6 na buwan ng taon ng 2024 sa pinagsamang supply mula sa local harvest at imported na bigas. Sa pinakahuling forecast ng US Department of Agriculture, 3.9 million metric tons ang tinataya nilang i-import ng Pilipinas. Ngayon 2024, hinihinga namin ang pahayagang DA kaugnay nito. Nagbabala rin ng DA laban sa mga maaaring manamantala sa pamamagitan ng labis-labis na presyo at hoarding. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Pinakansela na ng korte ang pasaporte ni dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Kinumpirma ito ng Justice Department na nakatanggap daw ng naturang utos. Sa desisyon ng Regional Trial Court Branch 51 sa Maynila, binigyan diin ang pagiging pugante ni Teves dahil sa pag-alis niya sa bansa kahit may kinakaharap na mga kasong pagpatay, pati ang pagturing sa kanya ng Anti-Terrorism Council bilang terorista. Sabi ng DOJ, iniutos na sa Department of Foreign Affairs na kanselahin ang pasaporte ni Teves. Inatasan naman ng NBI na gawin ang nararapat na hakbang para mapabalik siya sa bansa. Sa huling impormasyon ng DOJ, nasa Timor-Leste pa rin si Teves. Inihinga namin ng pahayag ang DFA pero wala pa silang tugon. Sabi naman ng abogado ni Teves, hindi pa final at executory ang utos ng korte. Gagamitin daw nila ang lahat ng legal remedies para mapabaliktad ang utos. Ang pagguhong yan sa Barangay Masara sa Maco sa Davao de Oro, hindi na raw sana naulit ayon sa Mines and Geosciences Bureau Region 11. Lalo 2018 pala ay inirekomenda na palipatin ang mga nakatira doon. Mahina na raw kasi ang lupa na dinadaanan din ng Philippine Fault. Pagdidiin ng lokal na pamahalaan, hindi sila nagkulang sa paalala sa mga residente. Nakatutok si John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Mula sa Himpapawid, sinilip ng Mines and Geosciences Bureau Region 11 ang lawak ng pinsala sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Bahagi ito ng kanilang investigasyon sa nangyaring landslide doon. At lumalabas, matagal na raw mahina ang lupa roon, lalo't nasa bahagi raw ito ng Philippine Fault. Bali po yung area na yun po is, splay po siya ng Philippine Fault. So yung Philippine Fault zone po kasi, galing pa po talaga yan sa Luzon, yung ano po niya na structure. So kumbaga, yung segment dito sa Mindanao is nag-transect din siya dyan sa Masara area. Tectonic setting niya pa lang, bali weak na po talaga siya. And at the same time, malakas nga yung ulan which is the triggering factor. So yun po. Kaya, tapos yung terrain niya po is steep. So mountainous po talaga yung area. Kaya ganun po kadelikado yung lugar na yon, yung Masara line in terms po sa landslide. Taong 2007, may kahalintulad na ring landslide na naitala sa mismong lugar na sinundan pa noong taong 2008. At matapos ang isinagawa nilang geohazard mapping noong 2011 at 2014, natukoy na noon pa man ang pagiging delikado sa landslide ng lugar. Recommended for the relocation of Barangay Masara po, and then in 2018, nagkaroon po tayo ng another updating po. Meron po tayong vulnerability and risk assessment. So yung Masara landslide po was already delineated, it was already identified. Sabi ng provincial government ng Davao de Oro, matagal na rin nilang idineklarang no-build zone ang lugar at dati nang pinarelocate ang mga residente na naninirahan doon. Bagay na hindi raw sinunod ng mga residente. Meron ng policy na no-build zone ka na nga area. In fact, ang mga katawhan diha
gi-relocate na sila. May resettlement site na si Apex Mining at Barangay Kinuban in Mako. Pero sa kagahig ulo sa mga tao, hinahini nga ning balik dito. Pero sabi ng Office of the Civil Defense, mas madali raw sabihin kesa gawin ang ganitong mga relokasyon. Para raw kasi makumbinsing manatili doon ang mga inilipat, kailangan ding masiguro ang kanilang kabuhayan. We have to build communities. Meron dapat paaralan, meron dapat pagkakabuhayan, alternative source of living para hindi na sila babalik doon. Merong likelihood, sustainable. Planuhin lang nating mabuti. Nilinaw naman ng lokal na pamahalaan na malayo raw ang mining site ng Apex Mining sa lugar ng pagguho. Pero si Apex Manggod is dako siya, large scale siya. Munang ang tanang mga measures na safety measures na gina-impose sa MGB, they complied it. If you're gonna see it na ang nahitabo is not bar down. So walay tunnel nga de bar down, it is landslide in the outside of the tunnel portion, no, the outer part of the mountain. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng DENR sa nangyari. May mga nakikita pa sila mga active landslide sa Barangay Mainit at Tagbaros sa Davao de Oro. Walang pakundangang nagpaputok ng baril na hindi pa pala lisensyado ang isang lalaking inaresto sa Calamba, Laguna. Nakuhaan din siya ng improvised shotgun. At nakatutok si John Consulta, exclusive. Nang hindi makita ang kanilang pakay sa open area ng farm na ito sa San Pablo, Laguna, sunod na pinalibutan ng Calabarzon Police ang isang bahay na nasa waran. Dito na inabutan ang suspect na si Denji Mendoza Carlos na pumapalag pa sa pulisya. May search warrant. Tito! 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 Tulong na walang pera. Hindi mo ba dito sasagot? Sir, please. Okay na. Na-recover sa loob ng kwarto ng suspect ang isang improvised shotgun, isang baril at mga bala. Kahit nga may araw pa, walang pakundangan magpaputok ito. Kaya yan ang isa sa dahilan na in-applyan natin ng search warrant ito sa violation sa Republic Act 10591. Di na nagbigay ng payag ang inaresto sa operasyon na maharap sa reklamong illegal possession of firearms. Dadalhin sa Camp Vicente Lim ang suspect. Yung mga firearms na nakukuha natin is ina-undergo natin for ballistic examination at kinukompare natin doon sa mga previous incidents, yung mga shooting incidents natin dito sa Calabarzon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Hindi na lang sa hardcourt nagsasanay ang ilang NCAA student athlete para sa upcoming season. Tinuruan din sila sa epektibong paggamit ng social media sa GMA Masterclass, the Social Media Literacy Series. Yan ang tinutukan ni Rafi Tima. Bilang bahagi ng Road to Season 100 ng NCAA, sumalang ang mga student athlete ng liga sa GMA Masterclass, the Social Media Literacy Series. Layo nitong palawigin ang koneksyon at inspirasyon nila hanggang digital platforms. Sa mga session para sa season host na Jose Rizal University, NCAA Season 99 winning team San Beda University, present ang Senior Vice President and Head ng GMA Integrated News at Regional TV and Synergy na si Oliver Victor Amoroso. Papunta na tayo ng 100 years. Mas malaki ang responsibility. Kailangan nating matutunan ang social media. Kahit ako, I continue to learn about these platforms. Kasi kung anong alam ko today o ngayong umaga, nagbabago na naman mamayang gabi, o mamayang hapon, o bukas. Kaya ano ba itong social media at gaano ba ito kahalaga? Sa tulong ng GMA Digital Team, ibinahagi ang tama at responsableng paggamit ng social media bilang mga atleta sa digital era. Meron ding interactive activities kung saan nag-on-the-spot editing at posting ang mga basketball player. Me and my teammates, especially in this generation, lots of people depend and use social media almost 24/7. So this was a big experience. Tinuruan kami kung paano ma-promote yung sarili namin as an athlete sa social media.
kung ano yung mga dapat mong i-post and yung mga dapat na hindi i-post. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Hindi lang pamamasyal, food trip at pampaswerte ang dinarayo ngayon sa pinakamatandang Chinatown sa mundo. Patok din ang Lion at Dragon Dance na pinaniniwala ang magdadala ng swerte sa pagpasok ng Year of the Wood Dragon. At live mula sa Binondo, nakatutok si Mariz Umali. Mariz? Kyong Hiwa Chimel, ito na nga ang ikangay, the great comeback ng Chinese New Year celebration sa tinaguri ang oldest Chinatown in the world, ang Binondo, Maynila. Ngayong balik na ang lahat ng mga aktibidad at mga programa para sa pagdiriwang ng Chinese New Year. At kitang-kita nyo naman kung gaano kasaya at kapuno ang mga kababayan nating dumayo sa buong maghapon dito sa Binondo, Maynila. Buhay na muli ang Binondo, Maynila ngayong besperas ng Chinese New Year. Kahit saan ka mapalingon, may atraksyon, gaya ng mga Chinese mascot at mga anime. Para naman maka-attract daw ng swerte, may mga lugar para magsunog ng wishing paper. May kukuhanan din ng kristal na may iba't ibang hatid umanong biyaya. At pwede rin magsindi ng insenso. Pero ang pinaka-inaabangan at nagpapatigil sa halos lahat ng namamasyal, ang pagtatanghal ng mga Lion Dance at ang bida ngayong bagong taon, ang Dragon Dance. Year of the Wood Dragon kasi ang 2024. Ayan ang pinaka-the best sa symbol po, ma'am, na ilalabas natin ang kapangyarihan ng dragon. Ano ba ang kapangyarihan ng dragon? Nag-a-attract po siya ng lahat ng klaseng swerte sa ating buhay. Tatablahin namin lahat ng sakit-ikig, sabihin nun. The importance of the celebration kasi dito mo makikita yung pagkakaisa, yung unity, teamwork, and the spirit of welcoming the new year. Ang 5 taong gulang na batang ito, nag-costume pa ng pang-Lion Dance. Ni hao, my name is Ethan Nagila from China. It's bringing good luck. Siyempre, hindi mawawala ang pagbili ng iba't ibang Lucky Charms na pinaniniwala ang magdadala ng biyaya sa bagong taon. Siguro nakikita nila yung lucky na na-enjoy sila. Tapos nakakatulong din sa pag improve or to enhance din yung prosperity and the quality life. Mabenta lalo ang mga tikoy, popya, mooncake at mochi. Pagiging matamis para sweet kayo sa family the whole year round. Yung pagiging malagkit, no, pagdikit ng swerte, tsaka yung close family ties. Pangatlo po yung pagiging bilog. Yung pagbilog naman, it signifies walang kanto, walang problema, tsaka hugis pera. Ang pamilyang ito lumuwas pa mula Cebu para makisaya sa selebrasyon ng Chinese New Year sa Binondo at ipagdiwang na rin ang kaarawan ng isa sa kanila. To experience the vibe of Chinese New Year here in Binondo. Masaya, masarap yung mga pagkain. Nakaka-overwhelm din yung vibe ng Chinese New Year dito. Isa sa mga dinarayo dito sa Binondo, syempre yung food trip. At dahil nga ngayong Chinese New Year, dagsa talaga napakaraming mga tao. Ang ilang mga negosyo, naisipan na lang na maghanda ng mga pagkain na pwedeng dalhin kahit saan para syempre masulit ang pamamasyal, pamimili habang kumakain at hindi na kailangan maghintay sa napakahabang mga pila sa iba't ibang mga restaurant. Ayon sa Manila Police District, aabot sa mahigit kalahating milyon ang daragsa rito sa Binondo para sa Chinese New Year. Kaya nagpakalat na sila ng pulis sa buong Binondo. Maya't maya rin ang pagpapaalala ng mga pulis para di madukutan. Mel, full blast na nga mga aktibidad at kung saan tampok pa mamayang hating gabi ang engranding 12 minutong fireworks display sa Jones Bridge para sa countdown to 2024 at bukas naman po ay gaganapin ang Grand Parade na magsisimula ng alas 2:30 ng hapon. Mula rito sa Binondo, bumabati kami lahat sa inyo ng Happy Chinese New Year! Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Mel? Kung Pachoy, maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.